Good morning guys, welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon guys sa gitna ng Bermuda Triangle Sea. Tara guys, pag-usapan natin ang trabaho bilang electrician sa cruise ship. Let's go! Good morning guys. May payo lang ako guys sa mga medyo kinakapos sa pangtustos sa pag-aaral at gusto makapaghanap ng magandang trabaho. Ang magandang gawin nyo guys para malaki ang chance na matupad ang iyong mga pangarap at maging successful sa buhay, lalo na yung nasa senior high school ngayon. Huwag na kayong kumuha ng mga mamahaling kurso guys, especially sa mga lalaki, lalo na kung hindi kayanin ng gastos. Mag-focus kayo guys sa electrician. Kahit 2 years vocational course lang na electrician sa public school, tapusin nyo lang. O di kaya mag-enroll kayo sa TISDA. Mas maganda kasi pag actual para matuto ka sa actual electrician installation and troubleshooting. Pagkatapos nyo ng TISDA guys, or 2-year course sa electrical, ay mag-apply muna kayo ng trabaho bilang electrician at mag-experience kayo ng 1 to 2 years. Tapos kumuha kayo ng board exam sa RME, Registered Master Electrician yan ng PRC. Promise guys, napakadali ng exam. Halos lahat ng tanong tungkol sa actual na trabaho lang bilang electrician. Or pwede din kayong kumuha ng ETR sa Marina. Ang ETR kasi yan ang priority nila bago tayo makapag-apply. Kibali pangalawa lang ang RME guys sa option nila. Tapos guys, mag-apply kayo sa inter-island na barko. Kahit maliit lang sahod guys, tiisin nyo lang. Ang importante meron kayong experience at least 1 to 2 years para makapag-apply kayo as assistant electrician sa international na barko like cargo ship or cruise ship. Pwede nyo din subukan mag-apply guys diretso international kahit pa wala kayong inter-island experience. Meron kasi yung mga company na nag-hire kahit land-based experience ka bilang electrician. Depende kasi yun sa record mo. Kung maganda ang performance mo, lalo na mga promotion mo, madali kang ma-hire sa mga cruise ship. Kung sa cruise ship ka magtatrabaho guys, ang minimum sahod mo, kibali starting salary, ay nasa 50,000 pesos yan. Libre ka na lahat ng pagkain doon, tirahan, sahod, sa'yo na yung sahod na yun. Tapos, up to 100,000 yan kung magiging full-fledged ka. Kung doon ka naman sa cargo, mas malaki doon guys. Sa sahod ka doon, ang minimum doon nasa 100,000. Aabot yun ng 500,000 pesos, lalo na pag license ka ATO. Yung ETR guys, yun yung starting niya, Electro-Technical Ratings. Ang ETO naman, ang Electro-Technical Officers. Kaya malaki ang chance. Magandang trabaho guys bilang electrician sa barko guys, lalo na sa cruise ship guys. Kasi magpapalit ka lang ng ilaw. Papalit ka ng ilaw kung may pundi. Mag-assist ka lang sa electrical engineer. Ganun lang, tapos sasahod ka ng 50,000 o papuntang 100,000. Biro mo, ganun kalaki. Kaya maganda guys, magandang chance. So yun lang guys. Sana guys may napupulutan kayong aral o idea sa video na to. At magiging reference nyo balang araw, lalo na pag nagtapos na kayo ng senior high o makapagtapos kayo ng college, TISDA o ano man na pwede nyong gamitin para mag-apply bilang seafarers o seaman. Ika nga guys, sabi ng mga seaman, see the world free. Yun ang kaganda ng trabaho sa barko guys, lalo na sa cruise ship. Makikita mo yung iba-ibang lugar. Okay guys, thank you. Ingat kayo dyan lagi. Goodbye.